Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimulan po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal po natin ang mga OFW, mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahangos sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nininlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol mong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binini ay laging maglalaban.
Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman, ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang, ng iyong kainin yaong bungang bawal. Sa nangyaring ito, ang lupa'y tanimay. Aking susumpain magpakailanman ang lupang ito para pag-anihan. Pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, upang pag-anihan ang iyong bukirin. Magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ng Panginoon, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay, at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos, at sa dakong silangan ng halaman ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kirubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililika itong buong daigdigan. Ikaw, noon Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit ng magdamag na ito ay dumaraan. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umaga'y tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung kumapi, nalalanta, bulaklak ay nalalagas. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay nami maikli lang sa panahon, itinanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain kaya tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayong ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay niyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po." Sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at inuutos niyang ibigay din yon sa mga tao. Kumain ang lahat ng nabusog at ang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayao ni Jesus sa mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ang nagiging damdamin natin sa paghihirap, pagdurusa ng isang tao dahil sa kanyang kasalanan o pagkukulang? Naawa po ba tayo o natutuwa? Buti nga. At ano nga ba talaga ang dapat nating maramdaman? Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagkahabag at pagpapakain ni Kristo sa napakaraming mga tao. Interestingly, si Kristo mismo dito ang nagsabi na siya'y nahabag sa mga tao. Kasi sa ibang accounts, ang nagsasabi ay ang ebanghelista at nahabag siya sa mga tao. Gayon din sa ibang mga tagpo kung saan nagalit si Kristo, nalungkot si Kristo, nagulat si Kristo, anumang emosyon ng Panginoon, madalas, ang ebanghelistang nagsulat ang magsasabi. Pero dito, bukod tangi, si Kristo mismo ang nagsabi ng kanyang nararamdaman, nahabag siya sa mga tao. Kaya ito'y pinakain niya. Kaugnay nito, meron pa pong mas interesting kaysa dito, sapagkat kung susuriin po natin, kanina ko pa tinitingnan yung mga naunang mga versikulong sinundan, kung nasa saan si Kristo sa tagpong ito. And we will realize na malayo siya sa Jewish territory. Nandoon siya sa Gentile territory. Kaya in all probability, bagamat may mga Hudyo rin kasama dito na pinakain si Kristo, mas maraming mga pagano. Mas marami sa mga tao dito ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, di sumusunod sa mga kautusan. Mas marami ang mga hentil na kung sa tingin ng mga Hudyo ay marumi, makasalanan. Remember na Hudyo rin si Kristo. Pero siyang Hudyo ay naawa at nagpakain kahit sa mga makasalanan, kahit sa mga marurumi, kahit sa mga pagano. Napakalayo nito. Kung minsan sa damdamin ng marami sa atin para sa mga taong nagdurusa dahil sa fault, shortcoming, and sinfulness nila. Halimbawa na lang, ano po yung damdamin natin sa mga kamote drivers? Yung lalong-lalo na yung mga nagmumotor na akala mo kung sino na may-ari ng daan na walang pakundangan kung maka-aksidente sila o maka-aksidente man sila. Sige nga po, natatandaan po ninyo yung naging insidente kamakailan sa Rizal na may 2 kamote riders na nagunahan, nagkarera, yung isa nag-ala Superman pa. Resulta, trahedya, namatay yung isa, nakasuhan ngayon yung isa. Kung babalikan po natin yung naging reaksyon ng marami sa atin. Sige nga, naawa po ba kayo o natuwa? Buti nga na pagdasal man lang ba natin sila o paulit-ulit pa rin natin sineshare ngayon ang kanilang video na parang nasasatisfy tayo sa nangyayari sa kanila. Aminin ko po, parang ganyan din ang naging reaksyon ko. At aminin po ninyo na parang ganyan din ang naging reaksyon ng marami sa inyo.
Kaugnay nito yung damdamin din natin sa patuloy na paghihirap ng mga mahirap. Dahil naman din sa patuloy nilang pagboto sa mga hindi karapat-dapat, sa mga korap, sa sikat lang pero walang alam sa panunungkulan, sa mga may kaso. Tapos, pag nangailangan ng tulong, ipapagamot ang anak. Walang pampaaral ang anak. Ihingi ng tulong sa iyo. Ikaw, na nagsisikap, ikaw, na bumoboto ng wasto. Anong magiging damdamin niyo? Aaminin ko po, minsan. Pero hindi ko naman tinuloy. Marami din naman po tayo na tulungan at tinutulungan. Minsan may temptasyon talaga sa akin. Tanong, sino ba binoto mo presidente? Sino bang binoto mo dating mga senador? Parang gano'n. Na kung sakaling sabihin niya sa akin, binoto niya yung ganito, na alam kong hindi karapat-dapat na nanalo, sabihin ko talaga, ay, mahalap ka ng tulong sa iba. Bahala ka sa buhay mo. Yun naman ay, minsan naisip ko lang, pero hindi ko naman po ginawa kailanman. Aminin po ninyo na kung minsan ganun din ang naisip ninyo. In fact, ngayong darating na eleksyon, alam niyo, may temptation din sa akin na i-announce sa FB o kaya i-announce sa misa. Basta't nanalo itong kandidatong ito. Ito. Marami eh. Marami ang alam mong may kaso, marami ang alam mong korap, marami ang alam mong sikat lang pero biyongo sa panunungkulan. Sa panunungkulan lang naman. Ano bang politika? Di ba panunungkulan? Pero mananalo? Nakaw. Parang gusto ko sabihin, pag nanalo ito, bahala na kayo sa buhay niyo. Kanya-kanya na tayo. Tukso lang naman. Pero hindi kayo magagawin yan. Aminin niyo na kung minsan ganun din naisip ninyo. Kaya nga, meron akong nabasa minsan, dati pa ito eh. Wala nang mga angel oxen ngayon. Di ba dati sa angel oxen yung napakabukas palad, tumulong sa mga nangailangan, bagyang kibot na kailangan ng tulong, may nasalanta doon. Ang ibig sabihin lang, marami na ngayon ang hindi tumutulong na mga nasa middle class, marami nang nadadala, marami nang nawala ng pasensya. Huwag naman sana. Para din lang itong reaction mo kapag yung asawa mo, niloko ka, pinagpalit ka sa iba, tapos itong nagkasakit, umuwi sa'yo, binabalik ngayon sa'yo. O kaya, yung asawa mo, kaya magulang mo, kapatid mo, anak mo, na ilang beses mo lang sinasabihan, nataliktan ng bisyo, nagkaaway na kayo dahil dito. Ayaw lumabay. Ngayong walang-wala na siya, ngayong wasak na siya, ngayong wala na siyang matatakbuhan, ikaw ang kanyang asahan, di ba? Minsan talaga, napakasarap isipin, buti nga sa'yo. Minsan talaga may tuksong, bahala ka na sa buhay mo. Again, wag naman sana. I'm sorry kung ito minsan yung naisip ko, and we should be sorry kung naisip natin ito sapagkat maliwanag sa ating mga pagbasa ngayon na hindi ito ang damdamin na gusto ni Kristong maramdaman natin sa mga taong ito. Kung itutuloy po natin ang ating unang pagbasa, yes, nagkasala si Eva at si Adan. Na-offend siyempre ang Diyos. Pinarasahan siyempre sila ng Diyos. Pero makikita pa rin po natin sa mga darating pang mga bersikulo. In fact, dito, sinabi, dinamitan sila, may protection na sila, at marami pang ibang gagawin ang Diyos para tulungan sila. Hindi magtatapos sa parusa ang pag-deal ng Diyos sa kanilang pagkakasala. No, matatapos pa rin sa awa at pagmamahal talaga. Sa ating ebanghelyo, mapapansin po ninyo na isinangkot ni Kristo ang kanyang mga disipulo sa pagpapakain sa mga tao. Sapagat obviously, initially, walang awa, walang habag na nararamdaman ang mga disipulo sa mga tao. Marahil, nandiyan ang unang dahilan. Pagano ang majority sa mga ito? Pangalawang dahilan, maaaring naisip nila, bakit di kayo umuwi? Ba't hanggang ngayon narito kayo? Sunod kayo ni sunod, wala naman pala kayong bao na pagkain. And so, Jesus involved them so as to lead them para maawa rin at magpakain din. At yun din po, tanggapin nyo man o hindi ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Of course, ibang usapan yung mga nangaabuso, yung mga nangiisa, yung mga nandaraya. Of course, ibang usapan yung kapag tinulungan mo ay mas lalo pang masasadak sa pagkakasa. Ibang usapan yan. Pero sa hirap ng isang taong nanghihingi talaga ng tulong at lubhang nangangailangan dahil walang makain, walang pampagamot, walang ibang matitirhan, walang ibang mapupuntahan, walang ibang aasahan, hindi po tayo dapat magkipit balikat lamang. And yes, kahit pa sila nagsasuffer dahil lamang sa kanilang sariling kasalanan o kapabayaan. Obligasyon natin na sila ay tulungan. Yun ang inahanap sa atin ng ating Panginoon. Maaring hindi ito makatwiran,
Wala ito sa tamang rason. Pero ano bang susundin natin? Ang rason natin o ang pagsunod natin sa gusto ng Panginoon natin. After all, tayo rin naman eh. Tayo rin naman eh. Paulit-ulit tayong nagkakasala. Paulit-ulit tayong maabuso. Pero hinahabagan at pinapakain pa rin tayo ng Diyos. Maging ganito rin tayo nawa sa ating kapwa. Lalo pat isa sa mga inutos sa atin ng Diyos, maging mahabagin din kayo tulad ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Ang Diyos, kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Kung may Alam kong may magagawa ang Diyos. ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos sapagkat ang mahal niya. samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Alam kong di Sapagkat alam niya ang mga pinagdaraanan ko, ang pagod ko, ang hirap ko, ang mga hinanaing ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringhin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, maging mahabagin din nawa ako tulad mo, kahit na sa mga taong nagkasala, nagkamali, nagkulang, na nagsasuffer dahil sa kanilang mga pagkukulang, kasalanan at kapabayaan, tulungan mo akong makaramdam pa rin ng pagmamahal, pagkalinga para sa kanila. At huwag akong pangibabawan ng galit ko, ng inis ko, ng kawalan ko ng pasensya sa kanila. Tulungan mo po akong makita ka sa pagkatao nila, lalong-lalo na sa oras sa mga matinding pangangailangan nila, upang mapangibabawa ng inis ko, ang galit ko, ang lungkot ko, ng pagmamahal ko sa iyo, Panginoon ko. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa pagtulad mo sa Diyos, sa pagiging maawain mo at mahabagin mo tulad ng Diyos. Mas inaangkin ka bilang anak niya, sapagkat doon ka mas natutunan, mas sumusunod sa Kanya. Madaling magbigay kapag hindi ka naiinis sa tao, kapag hindi ka nagagalit sa tao, kapag hindi mo na sinisisi yung tao. Pero kahit na naiinis, nagagalit, nalulungkot ka, kung kinakailangan, tumulong ka. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Handog namin
sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di pumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin, sapagkat si Kristo ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo na't ngayong ang mahal na birhen ng Lasalat ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa baing lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan po ng iyong Espiritu. Gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag po tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Ilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala
na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang sugat ko, ang dusa at hirap ko ay para sa iyo, Panginoon ko. Ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng walatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa patuloy niyong pagsuporta. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.
still soften up the hearts of men, and they still do